Magandang araw mga boss. After ko ma-engine wash itong sasakyan ng kumpare ko, meron pa daw siyang isang problema. Dahil nga sa matigas daw itong clutch pedal niya pag inapakan. Kaya sabi ko sa kanya, i-check ko lang muna yan para malaman ko kung ano yung magandang gagawin. Ito nga mga boss, nung dinidiin ko itong clutch pedal niya, nakita nyo, halos wala siyang play. Oh, ang liit ng play niya. Kaya matigas talaga yan. Pag ganyang problema mga boss, madali lang yan, gamit ka ng open wrench na number 12, luwagan mo itong nut na naglalak dito sa push rod. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko itong nut niya. Pag maluwag na, paluwagin mo pa ng daliri mo yan, itong nut, tapos hawakan mo yung pinaka push rod, ikutin mo yan pahigpit or pakanan para itong push rod niya umiksi. Ganun lang naman ang diskarte dyan. Tapos subukan mong i-drain itong clutch pedal mo kung nagkaroon na siya ng play. Tandaan mo lang na hindi ka rin pwede sumobra sa pag-adjust dito sa push rod ng clutch pedal mo. Pwede kasi pag nagcambio ka, hirap naman siyang ipasok. Kaya dapat yung tamang adjustment lang din. At dahil sa okay na yung pagkaka-adjust ko, kung nakikita nyo, hinigpitan ko na itong nut na naglalak dito sa push rod. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko dito sa nut, i-check ko naman itong clutch pedal niya. At kung makikita nyo mga boss, pag diniin ko yan, malaki na yung play niya at malambot na siya pag inapakan. Kaya sabi nga ng kumpare ko, okay na daw malambot na itong clutch pedal. Dito naman ako sa biglang nagbe-vibrate na makina. Sa may mga ganitong sasakyan na laging may tanong sa akin at hindi ko agad masagot yung comment nyo, pasensya na po. Pero gumawa na po ko ng video para sa inyo. Kung papansinin nyo po itong makina, ang lakas po ng palag niya, hindi po ba? Kung ganito po ang ng sasakyan nyo, ang una nyo check upin dyan, yung mga vacuum hose. Ayun po ang unang-unang check upin na lagi ko pong sinasagot sa mga comments sa inyo. Check nyo po muna yung mga vacuum hose. Gaya po nito, nabunot lang po yung vacuum hose niya. Isaksak nyo po siya sa copper tube. Ayun po, yung air intake, humihigop po yun ng hangin Saksak nyo po yan, mawawala na po yung inig ng makina nyo. Huwag nyo po muna dadalhin sa mekaniko para hindi po kayong magastusan mga boss. Mag-ingat po kayo, iba po kayo ng kalakaran. Patayin ko po itong makina para makita nyo na okay na po siya. Tapos i-start ko po yan ulit. O diba? Okay na po siya, wala na po yung inig. Ganun lang po gagawin mo. Kaysa po dadalhin mo po sa mekaniko tapos nakita niya na yung diferensya. Ang masakit niyan naku po, ewan ko lang kung hindi ka gumastos ng malaki. Mga panggagalingan lang naman po dyan ng mga nginig ay yung tinuro ko una na yon sa vacuum, tapos ay ang coil. Yan, tignan nyo rin yan pag nabunot yung ignition coil. Ayan po, importante po yan. Yung tatlong spark plug, pag may nakaangat po dyan na high tension wire, idiin nyo lang po. May mga ginawa po kong video para sa inyo. Panoorin nyo lang po para medyo matuto po kayo. Alam ko marami po sa inyo, gamit nyo po ito pang hanap buhay. Salamat. Washing muna tayo mga boss. Grabe dumi ng makina nito. Tingnan nyo, nagkalat yung langis. Papalitan ko ng valve cover gasket yan, kaya kailangan washingin ko muna para pag binaklas ko yung valve cover, hindi magkalaglagan itong mga dumi niya dito sa head. At syempre bago nyo simulan ng pagwashing, dapat yung alternator natakpan nyo na ng plastic. Importante itong degreaser kapag ganito karumi yung makina mo, lalo na't puro langis. Mas maganda ang degreaser dyan para lahat na nagkalat na langis-langis niya sa paligid, matanggal niya, mawash out. Pati yung mga mancha na kumapit dito sa makina mo, tatanggal din yan syempre. At pag nabasa mo na yung buong makina mo ng degreaser, pwede mo na gamitan ng pressure washer mo. Tandaan mo, pag bumira ka ng pressure washer, huwag mo masyadong tututukan yung mga socket wire. Pati yung wire mismo, huwag mo masyadong tututukan, baka maputol. Dahil pag magandang klase naman yung degreaser mo, matatanggal agad yan pag tinamaan mo ng pressure washer mo. Nakikita mo naman, makakalinis agad siya. Ang diskarte ko dyan, pag ganyan kakapal yung kumapit na dumi sa makina niya, palipas ka muna ng 10 minutes bago mo birahin ng pang-spray mo. O tingnan nyo mga boss, after kumawashing, hapyaw lang yan. Tandaan nyo mga boss, basta't magandang klase yung pang-degreaser nyo, nako, malinis ang resulta ng gagawin yung pag-washing dito sa makina. Meron kasing nabibili mga boss, peke yung degreaser at ilang beses na rin ako nabiktima nun. Pero yung nabili ko ngayon na degreaser mga boss, nakita nyo naman, di ba? Magandang klase siya. Basta sa paggamit ng degreaser mga boss, pagka-spray nyo, palipas kayo ng 10 minuto. After ng 10 minutes, tsaka nyo ngayon siya isprayan ng pressure washer nyo. Tingnan nyo, okay na okay yung resulta, di ba? Pero, pa-start ko muna itong makina. Baka mamaya, hindi na pala ito aandar. Yon mga boss, umandar na siya. Kaya okay na ito mga boss. Dito naman ako ngayon sa may isa pang problemang customer. Meron daw humuhuli sa ilalim na parang ibon. Kaya check upin ko mga boss. Kung naririnig nyo, di ba? Parang sumisipol na maliliit.
Kaya ganyan ang hawak ko mga boss, para hindi ko mahawakan ng todo kasi nga mainit. Inaano ko kung saan titigil yung tunog niya eh. Isa-isa ko eh. Dito sa tambucho, pero dito lang, dito ko narinig yung ingay eh. Hindi na ako lalayo. Siyempre, kung nasan yung ingay, huwag kang lalayo, dun ka lang. Tapos hawakan mo isa-isa kung ano yung pwedeng panggalingan ng ingay. Diba? Ito, may naka-alambre. Ayan. Ganyan ang style ko mga boss pag nagtitrace ako ng ingay. Tingnan nyo, nawawala. Pag nawawala ganun, huwag ka nang lalayo. Unang pumasok niya sa isip ko mga boss dito sa sa silencer ng tambucho niya. Inisip ko baka may plate na tumumba eh. Pero wala, nung hinawakan ko walang nag-vibrate sa loob. Kaya nandito yan mga boss sa alambre. Kasi alambre kinalawang na ng todo eh. Kaya nang ko dyan, suspect. Nakita nyo naman, di ba, nawala yung ingay? Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko yung alambre na yan. Kasi masyado ng kalawang na talaga siya eh. Mukhang napakatagal na itong alambre na to eh. Tignan nyo, tinanggal ko, nawala na yung ingay niya. Ganun mga boss ang style ng pag-check. Pag parang huni lang ng ibon yung naririnig nyo, hawakan nyo lang, huwag nyo uugain, hindi nyo matitrace. Yung katulad ng ginagawa ko, hawakan nyo lang. Kasi kung may maampas doon, mapapansin nyo, titigil yun eh. Kaya malalaman nyo, doon ang gagaling ang ingay. Salamat. Dapat daw diin bago makapagpreno itong sasakyan niya. Check ko nga. Malalim nga. Dapat nga talaga diin. Pwedeng sa adjustment o kaya pwedeng sa brake master. Pero check upin ko muna mga boss para sigurado. Pag ganito mga boss, para hindi kawawa yung customer, ang papalitan ko lang dyan, yung talagang sira. Kung marumi yung brake fluid niya, pwedeng linisan ko lang ito o kaya adjustment dito sa master at sa mga brake shoe. Check ko muna itong fluid dito sa brake reservoir niya. Whoops! Walang laman. Yun lang. Pag ganito mga boss, pwedeng may leak dito sa brake master o kaya sa harapan. Nakita ko sa harapan gulong, walang leak. Dito muna ako sa likuran magbubukas para sigurado tayo. Pwede kasi may tagas ito sa wheel cap niya. O kaya yung piston nito pwedeng stack up. Kaya itong brake shoe, dikit dito sa brake drum. O sobra na yung dumi ng brake shoe or lagkit. Yan na nga, diba? Grabe dumi. May leak nga at grabe kalawang. Ang gagawin ko dito mga boss, tatanggalin ko itong brake cylinder niya. Gumanga na yung boot niya puro kalawang na yung loob. Tapos may patak-patak ng fluid. Kaya pala pag tinapakan niya ng todo yung brake pedal niya, doon niya raw nararamdaman yung lakas ng preno. Kasi nga pag bumuka itong brake cylinder niya, como malapit na siya mag-stack up, matagal na siya bumalik. Kaya pag tapak niya ng preno, hindi agad bumabalik itong piston dito sa loob ng brake cylinder niya. At ito, tuluyan ko ng kalasin itong brake wheel cylinder niya. Sigurado palit na ito. Sa itsura pa lang, grabe. Mga boss, naranasan nyo na ba yung ganitong problema? Na kapag nag-start ka ng makina mo o kaya nag-on ka ng aircon, makakarinig ka ng ganun. Or kahit na bigla kang mag-gas up, makakarinig ka ng ingay dito sa makina mo. Pag ganyan mga boss, i-check nyo lang itong idler bearing ng aircon. Pwedeng marumi lang yan, kaya kapag iniikot mo, pigil siya. O kaya naman pag umiikot naman, bagas pa ang ikot niya. Ugain ko naman itong bearing mga boss, kung makikita nyo, wala siyang malakas na galaw. Kaya pag ganyan mga boss, linisan nyo lang yung bearing nyo. Hanggang sa matanggal yung tumigas na grasa, pati yung dumi niya. O tingnan nyo mga boss, ikutin ko, okay na yung ikot niya. Diba? Yun lang ang problema nun. Tapos, gamit ka na ngayon ng grasa, i-repack mo na itong bearing. Hanggang sa masiksik mo na yung loob niya ng grasa, pag okay na, o ilagay mo na itong cover niya. May guide naman yan na pag ipinatong mo na itong cover ng bearing, idiin mo lang siya paikot. Ayan yung ginagawa ko. O, diba? Pag okay na, ikutin mo na itong pulley. Makikita mo yung bearing, hindi na pigil yung ikot niya, smooth na. Pwede mo na ngayon siyang ibalik dito sa dati niyang position. Iangat mo lang itong belt ng aircon mo, tsaka mo ngayon ipatong dito yan sa pulley niya. Tapos dito sa adjuster, ipasok mo na itong bearing. Ilagay mo na yung nut na number 14 dyan. Ayun mga boss, yung hinihigpitan ko. Tapos gamit ka na ngayon ng box wrench na number 12. I-adjust mo na yan sa tamang higpit. Pag okay na, gamit ka ng box wrench na number 14. I-final mo na yung higpit dito sa nut ng bearing mo. Pag okay na, pwede ko na ngayon pa-start itong makina. O diba, wala nang narinig si customer na bigla sa magkakaroon ng pag nag-start. Kahit pa nga nag-on siya ng aircon, hindi niya na narinig yung ingay. Okay na, wala na! Wala na Kaya lipat naman ako sa panibagong problema ng customer. Sige, start mo nga! Start.
Bago ng baterya? Nakita niyo mga boss yung problema, di ba? May time hard starting ito, may time naman biglang start. Hindi normal yung starting niya. Pag ganyan mga boss, wala yan sa timing. Gamit ka ng box sa number 12, luwagan mo yung bolt dito sa distributor. Tsaka mo pihitin ng kaunti itong distributor mo. Kung hindi mo kabisado mga boss, pwede mo siyang kapain kung kaliwa o kanan, kung saan gaganda yung andar niya. Basta pag pinihit mo yung distributor, unti-unti lang, huwag mo siyang bibiglain. Tapos higpitan mo na itong bolt dito sa distributor. Switch off ko na itong makina tapos pa-start ko siya ulit. Dapat pag nagredondo yan, hindi siya pigil o kaya hindi bibigla. O diba, dapat ganun. Ayan kasi yung normal na starting niya. Hindi yung gaya kanina, may time na pigil, may time naman na mabilis ang pag-start niya. Hindi dapat ganun. Ganyan dapat yung starting niya. Hindi siya bibigla, hindi rin siya babagal. Pag nag-start ka, ipa-switch off ko ulit itong makina. Tapos, after 10 minutes, pa-start ko ulit itong makina. Na dapat yung starting niya is hindi na magbabago. O diba? Okay na siya. Ganun lang mga boss. Salamat. Dito naman tayo sa hindi na maikambyo ni customer. Ito nga, nung inangat ko itong cover ng secondary cylinder niya, tumagas na yung fluid. Kaya pala hindi niya na maikambyo. Una, gamit ka ng box wrench sa number 14, i-disconnect mo yung fluid line dito sa secondary clutch. Pag okay na, yung dalawang bolt dito sa secondary clutch, kung makikita nyo, tatanggalin ko rin yan para ma-disconnect ko itong secondary clutch dito sa transmission. Ayan na mga boss, tanggal ko na. Naayon nga kay customer, ilang beses na itong napalitan ng repair kit, kaya ito na mga boss, assembly na yung pinabil ko kay customer at yan na ngayon ang ikakabit ko. Same procedure mga boss, kung paano nyo tinanggal itong secondary clutch dito sa transmission, ganun nyo rin siya ibabalik. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalagay nyo nitong dalawang bolt at syempre naman yung fluid line nya dito sa secondary clutch, maayos din ang pagkakalagay nyo. Pag okay na yun, pwede nyo na ngayon i-bleed itong secondary clutch nyo. Sa pagbi-bleed mga boss, dapat may kasama ka. Siya yung magpapump ng clutch pedal mo, tapos ikaw naman yung magbi-bleed at pag wala ng hangin or normal na yung clutch pedal mo, pwede mo nang tigilan yan at lagyan mo na ng fluid itong reservoir mo, tsaka mo ngayon siya i-road test na. O diba? Okay na. Salamat!